mensahe. At muli natin buksan ang ating mga Bibles, Ephesians chapter 4. And, we're dealing about the power of God's pattern. Verse 16. Ephesians 4:16, from whom, kung whom, this is a pronoun, referring to our Lord Jesus Christ. Ang antecedent po niyan ay yung head, even Christ, verse 15. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Kung mapapansin nyo, hindi po yan period, but semicolon. Kaya ang verse 16 is still continuation of verse 15. From whom, sabi niya, or from Christ, the whole body fitly joined together and compacted. So, ang source of the power of the body is the head. Dahil ang head, physically speaking, nandiyan po ang central command sa brain na nasa head. So, the power of the church, of the body, does not lie in the strength of the organization. Wala din po yan sa mga mananampalataya mismo, at wala din yan sa mga leaders. Although, malaki po ang contribution ng mga leaders, ng individual members, but specifically speaking, ang power ng katawan, movement ng katawan, ay manggagaling po sa head, which is the Lord Jesus Christ. Because the body receives its direction, power, as it grows up in all things in Christ. Sabi diyan, from whom the whole body is fitted and held together. So, we are compacted in Christ. The compacted correlation and function of the body as an organism is the result of Christ's power. So, yung paggalaw, paglakas ng katawan, paglago ng katawan, physically speaking, minsan nasa nasa health ng ulo, brain. At makikita po natin na pag isang tao, pagka comatose o kapag may brain damage at walang motor ability, hindi nakakapag-function ng katawan dahil may damage sa brain. Eventually, nakikita natin, lumiliit ang mga parts, di ba? Lumiliit. Naka-observe kayo niya. So, nadadamay because of the health of the brain. Yung katawan na nadadamay na rin. Kahit na i-dextrose mo yan, kahit i-NGT mo yan, makikita mo, nagdi-deteriorate, lumiliit ang mga extremities. Kamay, katawan, lumiliit po yan. So, the health of the body is largely dependent on the health of the brain, physically speaking. Tayo po mga kapatid, as a church, being referred to as the body of the Lord, ang sigla ng ating katawan, ang lakas ng ating katawan, ay nasa Panginoon. Pero, ang sinasabi rin po ng ating passage, verse 16, malaki po ang naiko-contribute ng members, bawat katawan. The verse does not negate the efforts of believers as proved by the phrase na by that which every joint supplieth. Okay? From whom the whole body, from Christ, the whole body is fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. Now, if we will make a picture in our minds, makikita natin ang Panginoon as the head, nag-distribute siya ng mga gift, at ang health ng katawan ay nakadepende yan sa ministration ng gift na ibinigay sa bawat katuwang. So, makikita natin ang flow of the ministry. Nandun yung flow of the ministry. From the head to the members, but each member should be distributing or contributing its gift to other body parts. At ganun din naman sa katawan, Kailangan sa isang physical na katawan, bawat part kailangan nagpa-function ng tama Kapag yung heart, halimbawa, medyo may problem sa heart, medyo kulang sa tibok, medyo kulang sa dugo na papang. At pagka kulang ang dugo, hindi lang naman dugo na kukulang, pati oxygen supply, di ba? Kasi ang oxygen, tama ba ako, saan sinabi? Di ba? Yung oxygen, dumadaan sa katawan through the blood.
na-oxygenate ang ating katawan, kaya nga importante yung physical activities, di ba? It is because through physical activities, mabilis yung ikot ng ating dugo, mabilis ang pump ng ating heart, marami tayong nai-inhale, especially kung nasa lugar ka na maganda ang hangin. Alam niyo ba kung anong lugar ang magandang oxygen, presence oxygen? Yung mga lugar na makawayan. Yan, maraming oxygen supply yan. At meron tayong sample ng mga halaman dyan sa gilid ng ating garahe na pag naglagay kayo niyan sa mga paso at sa apat na sulok ng kwarto o sa bahay, malakas ng oxygen, malakas magbigay. Yung halaman dyan na parang diretso lang siya ng mga dahon. Malakas siya malakas magbigay ng oxygen. Hindi na kailangan bumili na nakakangkul, maglagay lang marami sa bahay. So, importante po ang function ng heart for the distribution of the blood dahil hindi lamang po nutrients but the oxygen must be distributed sa ating katawan. Ang pinakamaraming nerves, na mga tender nerves, especially nasa ating brain, kailangan niya nasusupply ng oxygen. Pero kung nagmamalfunction ng ating heart, malaking problema yan. Mangingitim tayo, di ba? Nag-iba kulay, nag-bloom, nangingitim. Ngayon, yung dugo mo, hindi pa nalilinis ang tama ng kidney. Kailangan ng kidney, gawin din ang kanyang trabaho. Kaya huwag natin masyadong bigyan ng problema ang ating kidney, Huwag natin i-overwork ang ating mga kidneys. So, ginagamit po natin yung illustration ng katawan. Ganda lang po ang similarity ng function ng katawan sa church. Na inalintulad ng Panginoon ang church sa katawan. Different parts, but different functions. Different roles to perform. At hindi natin pwedeng sabihin na appendix ka lang, pwede ka mawala. Appendix ka lang. Ano di ba na may enzyme sa ating appendix? Hindi ko naintindihan ang maraming bagay, Pero alam ko, ang ating appendix, although pwedeng mawala dahil ino-opera yan, pag puno na ng dumi, nagiging toxic pagka sumabog yan. Pero mayroong benefit yan. Wala namang ilalagay ang Panginoon sa katawan na walang purpose, di ba? Ano bang purpose niya, Brad? May enzyme yan, di ba? May lagayan din ng good bacteria. So, wala tayong itatapon sa ating katawan. Kahit na kuko natin, may function yan, di ba? Ang hirap pa yung mga amot na walang kuko. Di ba? At pahirap magalit pag walang kuko, wala kang pangkurot. Oy, kurutin mo nga yan. Naghahanap ka pa ng taga-kurot, ay wala kang kuko Pahirap magalit. Saan magalit yung may kuko ko? Kurutin ka ng pino, So, may purpose. Wala ko. Maraming purpose, Maraming purpose. Kahit sa tingin natin pa walang pakinabang, walang ilalagay ang Diyos na walang function. Same thing in the body. Lahat tayo, mga kapatid, binigyan ng Panginoon ng gift. Dapat po natin i-minister para sa ikakalakas ng katawan. So the power comes from the head, but importante rin po ang na-contribute ng sabi nito that each, every joint supplieth. So yung bawat joint, binigyan ng Diyos ng function, binigyan ng gift na kailangan niyang i-minister. So pag hindi tayo nakaka-comply sa design ng Panginoon, disaster, Malaking diferensya sa katawan. Ika-ika. Ang ating movement, ang ating pagkilos bilang iglesia, ika-ika, Wala tayong masyadong magawa sa gawain ng Panginoon. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part. So, kailangan po yung effectual working in the measure of every part. Kung ano yung role ng bawat part, kung ano yung gift na binigay ng Panginoon, let Him minister the same. Okay? So, Christ holds the body together and makes it function by that which every joint supplies. That is to say, the joints are points of contrast, The joining together or union or the spiritual supply, resources and gifts of the Holy Spirit pass from one member to another. So yung gift of the Holy Spirit na binigay sa bawat member, pinapasa yan from one member to another
And that happens, mga kapatid, sa church. Kailangan po yung union in the church, unity in the church, intimacy in the church. Kung watak-watak ang church, paano may susupply? Layo-layo. Paano mo i-minister? Layo-layo. Hindi nakikita. Kung nakikita man, walang interrelation, no? Walang interrelation. Paano i-minister yan? So, hindi nasusunod yung design. Yung disenyo ng Panginoon. So, resources and gifts of the Spirit, of the Holy Spirit, pass from one member to another, providing the flow of ministry that produces growth. So while each member ministers gift, ganun po nagaganap ang flow of ministry na nagbubunga ng paglago. Okay? Sabi niya, the proper working of each individual part recalls the importance of each believer's gift. Na-mention yan sa Romans chapter 12. Dito rin po sa 1 Corinthians chapter 12. Let's take a quick look. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians 12, verse 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the one body is not one member, but many. Isang katawan, isa yan, pero binubuo ng maraming parts. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. So, take note of those words, as it hath pleased Him. So, it refers to what? Sovereignty of God when it comes to gifts. So, ang nasunod sa gift ay hindi po yung nabigyan ng gift, kundi ang Diyos ang nasunod sa mga gifts natin. So, there's no use whining, there's no use grumbling, or being envious of somebody else's gift. Hindi natin kailangan mainggit, magtampo sa Panginoon, pati mo kung binigyan ng gift na ganyan. Dahil siya ang nasunod sa gift. Hindi niya tayo kukonsultahin. He is a sovereign God. Pero siyang gift na binigay para sa iyo. At iba naman para sa Kanya. At siya ho ang nag-isip kung anong mag-gift ng isa at ng kabila at sa iyo. So, kaya nga sabi ng verse sa Corinthians, if we compare, di ba? Meron kanyang verse? If we compare ourselves among ourselves, we are what? We are fools. We are not wise. Hindi naman tayo naglagay ng differences 2 Corinthians 4:7. Ano sabi ng was it first or second? 4:7. Who made you to differ? So it is a question na nag-e-emphasize. Tanong yan na nag-e-emphasize. Hindi nag-i-inquire for answer. Nag-e-emphasize yan, nagbibigay diin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakaiba-iba. Maging sa kalakasan, para yung lakas mo, mahini-minister mo sa mahina, at ginawa siya naman mahina ng Panginoon para ka magkaroon ng avenue of service o para ka merong mapag-ministeran, di ba? Kung lahat palalakas ka, paano ka makakapag-minister? Lahat palalakas ka. Huwag tayo magtampo, mag-alit, huwag tayo gigil, unfaithful, napaka-unfaithful, matagal mo na, di ka ba? Ginawa yun ng Panginoon, pwede naman palakasin ng Diyos lahat, di ba? May imposible ba sa Diyos? Wala. Pag-gising natin, pwede lahat tayo malalakas na Kayang gawin ng Panginoon yun. Pero hindi ginawang gano'n ng Panginoon dahil meron siyang matalinong mga kadahilanan. Para yung malalakas, meron kang mapaggagamitan ng lakas mo. Diba? Hindi ka ba natutuwa dahil nakakapag-minister ka, meron kang mini-minister, Dahil doon, nagkakaroon patuloy ng
reward mula sa Panginoon. Eh kung lahat malakas na kagaya mo, eh, sino ba ipag-pray mo? Sino ba i-encourage mo, di ba? Sino ba i-exhort mo? Wala na. So, huwag tayo magaling, ipag-pray natin ang mga mahihina, no? Ipag-pray, i-exhort, i-comfort, encourage. Doon po ang ating role, no? So, ang Diyos po ang masunod sa ating gifts, kahit sa ating lakas, sa kahingaan, ang Diyos po ang masunod niyan. 1 Corinthians 12, saan na po tayo? Verse 18, as it hath pleased Him. Verse 19, and if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Kahit yung tingin natin parang pwedeng mawala, hindi natin, di ba yung mga Yakuza? Alam niyo ba yung tatak na Yakuza? Para malaman niyo kung sino yung Yakuza? Wala ito, putol. Ano? Siguro, tingin niyo Yakuza, pwede nito, wala na masyadong pakinabang ito eh. Sabi ng Bible, yet those members which seem to be feeble, di ba? Hindi mo parang necessary yan. Ang pangit kaya ng, di ba, nakakadagdag sa beauty ng tao yung kompleto ka? Di ba? Nakakadagdag yan. Paano kung kulang yan? Di meron pang deformity. Diba? Parang hindi proportion. Di ba ang beauty more or less, ang beauty is about proportion. Diba? Sa kabila 5, kabila 4, may abnormality. Okay lang, pinanganak ang ganyan. Lahat na yung magagawa. Pero sa mga kuya, meron natin abnormality. Minsan natutok siya pang alien. Tatlong mga daliri, kamay. Butol lang, isa. Natutok sa ganon, ano? So, necessary yan mga kapatid. Kung di man sa function, kahit sa beauty, it enhances your looks, di ba? May contribution sa appearance, ano? Sa appearance ng tao. Eh si, ano nga eh, si kinagatan ng tenga, di ba? Sino yung kinagatan si Olive Grace? Kinagatan ng tenga, di ba? Kung sino yung nabawas, kumurang galit niya, di ba? Kasi bakit na tenga niya eh? Kung di lang binawas na. Kaya sabi ng verse, ano? Yet those members which seem to be feeble, parang pwede nang mawala, mahina naman yan, are necessary. Okay? Verse 23, and those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. May mga part tayo tingin natin para walang gamit, pero pag in-analyze natin, ito lang loob nito, earlobe natin. Malaking bagay nito eh. Kahit yung nasa loob nito, yung eardrum, di ba? Eardrum. Isa, parang baliwala, hindi natin naiisip yung kahalagaan yan. Eardrum lang. Isa, hindi na natin naiisip eardrum yan. Nagiging mahalaga lang yan pagka hindi ka na makarinig. Nabutas na. Nung walang naisip ang kahalagahan niya. Alam niyo ba ang purpose ng eardrum? Yan yung bungbuan ng sound waves. Bungbuan yan eh. Pag hindi na bumubunggo ang, alam niyo po ang sound, actually there is, pag walang receiver ng sound, there is no sound. Ulitin ko pag walang receiver ng sound, walang sound. Kahit anong putok ng bombang napakalaki niyang bomba na sumabog, kung walang eardrum, walang sound. Kaya nakakasound kasi merong binubungguan yung waves, may binubungguan. Gano'ng kahalaga yun? Na hindi natin naiisip ang mga halaga yun. Eh lang, kahit pinik mata eh. Kahit yung balahibo sa ilong, bunot ka ng bunot, tanggal ka ng tanggal. Pangsala yun. Pangsala sa alikabo. First line of defense. So, first line of defense. Tonsil. Mahalaga din ang tonsils. Ano? Kaya dyan, we bestow more abundant honor, which seems to be uncomely to them. We bestow more abundant honor.
and our uncomely parts have more abundant comeliness. Verse 24. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Kaya dito natin, God is the greatest equalizer. Napansin niyo ba yun? Ang galing mag-equalize ng Panginoon. Yung kahit sa ibang aspeto ng buhay natin. Yung mayayaman, they can afford medicine. They can afford hospitalization. Yung mga mahihirap, hindi. Pero saan pinayaman ang mahirap? Pinayaman sa kalalakas ng katawan, pinayaman sa pananampalataya, nagigira ng ang mga mayaman, they can afford expensive food. Ano ba yung mga expensive food na masusustansya? Expensive ba yung asparagus na? Pero ang mga mahirap, ano lang nasa paligid? Malunggay, talbos ng kamote. So yung hindi kaya ng bulsa nila na bilhin, hindi ma-afford. Ginawang available ng Panginoon sa bakubakuran na. Ngayon tayong bindihan natin, kala nun, damo lang ang tawa-tawa. No? Wala tayong pag-replace ng dugo. Pero ang mga mahirap, may access sa pwedeng pangontra ng dengue. Hindi pa kaya tao nakakita ng tawa-tawa. Damo lang daw yun. Nasa gilid-gilid na ng mga bakuran, yung tawa-tawa, no? Ganyan yan. Hindi, mga mahirap, hindi maka-afford bumili ng mamahal ng mga vitamins. Pero yung malunggay, siksik pala sa ano yan. Vitamin A, vitamin A, vitamin C. Andyan lang, no? Within the reach of the food. Yung mga mayaman, di sanay kumain ng gulay. Ang mga mahirap, sanay nasanay kumain ng gulay. Kaya ang naging gulay ng mayaman, kahit taklas. Kahit taklas lang. Hindi nila makain ng gulay. Pilit pa mga mahirap, di ba? Sausawan lang ng ano yan, mag-oo. Ayos na. Metal. Ano alam nyo? Metal. Metal. Talbos ng kamote, talbos ng saluyot, talbos kami ng malunggay, talbos ng sayote, araw-araw metal. Target. May target pa. So God is the greatest equalizer. Ganun din sa church, ano? Iba-ibang gift, iba-ibang function, wala kang itatakot. Yung may comeliness, pero ayos na yan wala nang problema yan Pero yung may kakulangan, sabi ng Bible, to them, we bestow much honor. To that part which lacked. Verse 25, that there should be no what? That there should be no schism or division in the body. But that the members should care one for another. Inilitulad ng Panginoon ang church sa katawan dahil upang mai-impress sa ating isipan na kung sa katawan kailangan ng mutual care ang pagmamalasakitan ng mga part. Dahil pagka nargabyado yung kamay, hindi lang naman kamay ang nargabyado Ang masasaktan lamang hindi kamay, pati buong katawan dahil mawawala yung serbisyo ng kamay. Sinong katrabaho? The rest of the body will perform the function of the hand. Pero kung nandiyan ang hand, di ba? Kaya nga tayo, pag kinukulang, I need a helping hand. Kailangan natin ng maraming kamay. Dadalawa na kakamay mo, huwag mong babawasan. Ganun din sa church. We need plenty of hands. We need helping hands. At wala tayong puputulin na kamay. Maliban lang din kung may cancer at nakakahawa. But under normal situation, we need hands. Verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ and members in particular. Okay? So dito po, we see that the proper working of each individual part is needed for the growth of the body. So the growth of the church is not the result of clever methods. Ang paglago natin ay hindi dahil sa kung ano mga gimmicks, methodology. Kailangan, hindi tayo nawawala ng ating church. Kasi
lagi nating umaten ng mga tao. Actually, mga kapatid, I came from the type of ministry. Hindi kami nawawalan ng program. Hindi kami nawawalan ng activity. Dahil pag wala, tumatamlay. Oh, tama na, revival tayo. But after the revival, mas malala pa. Parang nilalangaw na yung attendance, revival tayo. Pagkatapos ng revival, lalo na ng umonte. Kasi ang revival, hindi na i-schedule yan. Ang revival ay nasa 1 Chronicles 7:14. Magsisimula yan sa personal revival ng bawat Christian. Shall humble, if my people who are called by my name shall humble. So hindi na po yan sa kailangan maraming masaya, kailangan maraming activities. Alam niyo po mga kapatid, maganda yung marami nagkakasama-sama ang mga. Pero ang ating pagkakatipon ay hindi doon sa meron kasi mga gawain na kaya enthusiastic umaten parati, enthusiastic parating magsama-sama, hindi dahil sa eager na matutunan kung anong sasabihin ng Panginoon, kung anong mensahe ng Panginoon na tuturo, kundi ang eager na sa saan, ako, nakakapagkwentuhan na naman kami, may bago raw chismis, may bago raw, nalaman ko mamaya kay Nanay Carmen niya, mamaya kay Nanay Gloria, ganyan. O, ganyan, kumbaga, ang naka-point ng enthusiasm ng pagdadali dahil sa barkada, hindi dahil sa eager na ano kaya ang mensahe ng Panginoon, ano kaya ang nasabihin ng Panginoon sa akin ngayon, ano kaya ang layunin ng Panginoon. Okay. So the growth of the church is not the result of clever methods, but of every member of the body using his spiritual gift in close contact with other believers. And the power in the church flows from the Lord through individual believers and relationships within believers. Okay? And whereas people have close relationships of genuine spiritual ministry, God works. Pero pag hindi po nangyayari yan, mga kapatid, wala. Sayang yung mga gift, hindi po nagagamit yung mga gift na binigay ng Panginoon. So, the growth that produces comes from the Lord Jesus Christ through the gifts that He channels through individual members na ini-minister ng bawat members sa isa't isa. So, God does not look for creativity, ingenuity, or cleverness, but for willing and loving obedience. Similar to the function of the physical body, The function of the body, the body functions properly only as each member in union with every other member responds to the direction of the head. Exactly what it was designed to do. Kung ano po yung in-instruct ng brain, kung ginagawa ng bawat part, kung ano yung nasa instruction ng brain. Although meron po mga part ng katawan natin na kahit walang instruction, naka-program na yan, Naka-program na yan. Gagawin naman yan. Pero meron tayo mga movement na, ang movement yan nakadepende sa dictate ng ating brain. So if each member responds correctly to the dictate of the brain, and in our case as a church, will respond to the direction of Christ, which is our head. Maganda po ang pag-kilos ng katawan. Now let's take a look at another passage in Colossians chapter 2, 19. Colossians chapter 2 and verse 19. And not holding the head, from which all the body, by joints and bands or ligaments, ano ba yung ligaments sa Tagalog? Litid. Yan. Yan, Colossians po ito, Pero, ganun po lang ang example ng Apostle Paul. Importante ang holding to the head. Manghawak tayo sa head, which is Christ. So, faithfulness to the head is of utmost importance. Faithfulness to the head. The head is what? Christ. Christ is the head. Maging faithful tayo sa Panginoon. We should be intimate to the Lord.
maging intimate tayo sa ating Panginoon, at maging obedient tayo sa sinasabi ng head. Ano? Dahil diyan nakasalalay ang health ng katawan. If each body part with different gifts or different functions would only be close to the head, obedient to the head, which is Christ, lahat tayo faithful, mga kapatid. At tayo bilang mga magkakapatid is motivated by love for each other. Sabi na nga ng Panginoon, by this, the world will know that ye are what? Mababasa ng mundong ito that ye are my disciples. Through what means? Anong sabi sa book of John? If ye have love one another. By this the world, anong this? By love for each other. The world will know that ye are my disciples. Kahapon, minanito akong pastor, ano? Ang ganda ng pangalan simbahan nila. Brethren, love, parang love of the Brethren Baptist Church. Sabi ko, ang ganda ho ng pangalan niyo. Ang pangalan ng church. Ang pangalan simbahan, love of the Brethren Baptist Church. So, kailan ko nakahalipin na ganyang pangalan ng simbahan. Pero napakagandang bagay. Because love is the ultimate thing. Ano sabi ng 1 Corinthians 13? Even if you know all mysteries, you have all eloquence, you have all gifts, if there is no love, you are what? You're just a noisy gong. You're just a sounding brass or a tinkling cymbal. Kahit nasa iyo lang, wala yung love, genuine na. Kahit maging martyr ka, even if you give your body to be burned, magpaka-martyr ka pa. Kung di yan motivated ng love for God and love for fellow. Wala yun. Kung maganda mga kapatid na, nurture natin dahil it is not natural. Hindi natural sa atin. Because of our depraved nature, hindi natural sa tao yan. Because of our upbringing, ating environment, na-aggravate yan. It's not all because of the environment, but the places or the surroundings, meaning family, yung kinalakihan natin, neighbors, kinalakihan natin, maaari pong ma-aggravate yan. Kaya, hindi mabilis, na ma-develop sa atin yung ganang bagay. Karaniwan, hindi natural sa atin yan. Kaya anong sabi ng Bible, without natural affection, there is no fear of God before their eyes. Ako minsan sa shop pagka nakakabasa nyo ng mga verse, talagang basang-basa mo sa tao yung gano'n, ikita-kita mo sa tao. No fear of God before their eyes. One time I had an opportunity to hold Bible study, Hindi ko alam kung kailan ulit mauulit, pero sabi ko, hindi nyo habang buhay maiiwasan ng Diyos. Hindi nyo maiiwasan ng Diyos. Ngayon, iwas kayo ng iwas. Pag may Bible study, paiwas. Yayain mo ng Bible study, patago. Biglang nagkakaroon ng gagawin. Biglang nagkakaroon ng kakausap. Kaya hindi nyo habang buhay maiiwasan ng Diyos. Soon, you will make an appointment with God and you will face your Maker. Only one of us shall give an account of himself. In the Bible, there is no fear of God before their eyes. Sa kanilang mga ano yung takot? Respect. There is no respect. Parang baliwala na ng Diyos. I-ignore, pinabaliwala ang kanyang salita. Pinabaliwala ang kanyang sinasabi o kanyang mensahe. Pinabaliwala ang kanyang tayo mga kapatid, kailangan po natin i-develop yan. First, love for God, and then love for each other. So in the Bible, by this the world will know that ye are my disciples. Indeed, verse 19 of Colossians chapter 2, and not holding the head. So this is a warning to people, believers, who are not faithful to the head, which is Christ. And ano bang meron sa head? From which, parang similar ito ng Ephesians chapter 4:16, Sinulit lang ni Paul sa mga taga-Colossians. Ang benefit ng head, sabi diyan,
from which all the body, by joints and bands or ligaments, having nourishment, ministered. Nagmi-minister po tayo ng nourishment sa bawat part. So, bilang individual member, meron kang gift na kailangan mong i-minister. Merong nourishment na pwede kang ibigay sa katawan ng Panginoon. I-minister mo yan. Hindi lahat tayo, makakatayo sa harapan, pero lahat tayo mga kapatid, pwede makapag-share sa ating kapatid. Pwede makapagbahagi ng ating naintindihan. So, ang ating knowledge sa Bible, knowledge sa kanyang salita, understanding, hindi dapat ma-stagnate. Intention ng Panginoon na ma-share natin yan. Kapatid, ganun ng umaga, may devotion ako. Meron akong na-discover sa aking devotion, sa binasa. Gusto kong i-share sa'yo. Ganun, i-minister mo sa iba. Alam mo ba yung kahulugan nito? Parang ito yung sinasabi sa akin, sa aking devotion. I-minister mo sa iba. Kaya sabi diyan, from the head, which all the body by joints and bands, having nourishment, ministered, and knit together, increaseth with the increase of what? Increase of God. Saan nagagaling ang growth? Galing sa Diyos ang growth. Increase of God. Godly ang source ng growth. Pero mga growth na galing lamang sa organizational strength. Magaling lang yung organization. Magaling yung mga leaders. Yan po ay growth coming from what? Power of the flesh. Power of the flesh. Galing na lamang ng mga leaders. Galing ng organization. Galing ng structure. Pero iba po mga kapatid yung growth na galing mismo sa Panginoon. Saan nanggagaling yan? Una sa Panginoon at yung mga members, submissive sa Panginoon, the head, and then i-minister nila ang kanilang mga gifts sa isa't isa. Yun po ang magandang growth. Pero yung growth na motivated by earthly means, gimmicks, hindi mo naglalas din. Madaling matibag, madaling mabuwag. Walang masyadong ugat. Ang growth natin, mga kapatid, masarap kailangan paglalim sa Panginoon. Diba? Sabi sa Ephesians, grounded, rooted, diba? Grounded and rooted. Yung iba sa nag-concentrate. May mga gawain mo na nag-concentrate mo na saan? Sa pagyabong ng dahon. Walang masyadong paglalim ng ugat. Kaya, pag buga ng hangin, walang masyadong lalim. Asan na yung ministry dito? Ay, nagsara na. Yung church yun na. Ay, wala na yun. Nagsara na. Ano nangyari? Pinagati-hatihan nila yung ano. Pinagati-hatihan yung property. Bakit ano nangyari? Alam niyo po magandang gawin natin mga kapatid. Kunahin natin yung palalim. Lahat tayo mga kapatid maglalim sa ating relasyon sa Panginoon. Maglalim sa kanyang kaalaman. Dahil yung turo sa atin grounded and rooted in what? In truth. Grounded, nakabaon sa lupa, at umugat, rooted in the truth. Never mind about horizontal growth. Tama ba? No. Hindi pa gano'n? Horizontal ba yan? Oo, kaya magano ko muna. Pag-produce mo muna ng lalim sa Panginoon. Malalim na relasyon sa Kanya, kaalaman ng Kanyang salita, grounded and rooted ka. Eventually, yung paglago mo, susunod na yan. At pag nag-grow ka numerically, kaya mong i-sustain dahil malalim ka eh. Hindi ka agad-agad mabubuwal dahil malalim ang ugat mo. Malalim. Pero yung wala ka pang ugat, bigla ka na boom! Ano nangyari? Panis. Boom agad eh. Walang masyadong lalim. Puro boom lang ng boom. Walang lalim. Napanis. Pero yung unahin natin yung ating paglalim ng pagkakilala sa Panginoon natin. Kaya grow in grace and in the knowledge of our Lord. Diba? In the knowledge of our Lord. Grounded and rooted in the truth.
kilalanin natin ang gusto ng Panginoon, kung paano siya mag-isip, paano siya mag-behave, paano siya tumanaw sa mga bagong bagay, i-adapt natin yan, naliman natin yung ating relasyon sa Kanya through prayer, study of His Word, alagaan natin ang ating prayer life, huwag natin i-neglect ang ating prayer life, yung ating church attendance, sikapin natin yan mga kapatid, malaking bagay sa atin yan, yan tayo na-remind, yan tayo na-encourage, you know. Pag nagawa natin yan mga kapatid, and then you will venture out, mag-venture ka na mag-evangelize, makikita mo, hindi ka agad-agad na discourage. Wala naman nakikinig, ayaw ka na. Wala naman sumasama. Ang bilis mo na-discourage. Eh, kung malalim ka sa Panginoon, alam mo, ang Panginoon, nag-suffer din ng ganyan, di ba? He came unto His own, and His own, received Him na. Siya rin nagsabi na, ang prophet ay walang glory sa kanyang hometown. Ito din, huwag ka mga kamag-anak mo, walang naniniwala sa'yo. Ano? Ikaw? Ito ba yan? Ganyan ang reaction sa'yo. Baka ano lang yan, ha? Baka palabas lang yan, ha? Hindi ka kaagad na discourage mo. Dahil expected mo na. Dinanas ng Panginoon natin yan. Naranasan ng Panginoon natin yan. Nakaka-fellowship ka ngayon ng Panginoon. Buha ang Panginoon sa kanyang mga dinaanan at dinanas. Okay? So, my plea to each one of us, let's all be faithful to the head. Let's be faithful and obedient to the head. At yung kanyang mga intention na ating gift na binigay niya sa atin, i-minister natin sa kanyang Panginoon. Kailangan po karoon ng interaction ang mga members, interaction ng mga kapatiran para po ma-practice yan, ma-minister. And the Lord said, by this the world will know that you are my disciples if you have loved one another. Okay, I will Moyo. Gilbert, I will close by the prayer. Amen. Lumago po.